Yung pagsunod, sabihin natin pagsunod ay humahantong sa, ayon sa talatang ito, kasaganaan, kasiyahan, at kagalakan. Ang pagsuway ay humahantong sa pagkapahamak. Susunod na slide. Ang pinakadakilang sandata ni Satanas ay ang kamangmangan ng tao, sabihin, kamangmangan sa salita ng Diyos. Mayroong ilang mga mananampalataya na kapag sinabi nila ang isang bagay, parang wala iyon kahit sa Biblia, ngunit naniniwala sila na iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabihin ang kamangmangan. Sa kasamaang palad, maraming mananampalataya ang kulang sa kaalaman pagdating sa ikapu at pag-aalay. Sa tingin nila ito ay pareho. Hindi naman. At ginagamit ito ng kaaway bilang sandata upang mapanatili ang mga Kristiyano sa pagkaalipin. Ano ang salita para sa pagkaalipin? Mga tanikala. Pinapanatili nila ang mga Kristiyano. Parang nakakulong, right? Pumunta tayo sa susunod na talata. Ang Malakiyas 3:8 ay nagsabi, magnanakaw ba o magdaraya ang isang tao sa Diyos? Ngunit ninanakawan at dinadaya mo ako. Ngunit sabi mo, sa paanong paraan ka namin ninanakawan at dinadaya? Itinago mo ang iyong ikapu at ang iyong alay? Mayroong dalawang magkahiwalay na bagay, isang ikapu at ang alay. Ang susunod na talata sa Levitico ay nagsasabi, ang lahat ng ikapu maging ang binhi ng lupain o ang bunga ng puno ay sa Panginoon. Ito ay banal? Sabihin mong banal. Banal sa Panginoon. Hindi ito sa'yo. Ito ay pag-aari ng Diyos. Ang Biblia ay hindi nagbabago. Kung ito ay sinabi sa lumang tipan at si Jesus, sa totoo lang, mayroong isang talata na sinabi ni Jesus na dapat kang mag-ikapurin sa pamamagitan ng paraan. Kung titingnan mo ito ay nasa Biblia, hindi ito nagbabago. Sabi ng lahat, ang ikapu ay banal sa Panginoon. Alam kong alam mo na ito. Alam kong inuulit natin ito tuwing linggo. Ngunit ang ilan sa inyo ay kailangang matanggap ito sa inyong puso, kaya gagawin ninyo ito ng kusa at hindi lamang maging masunurin. Ano ang willingness? Sinasabi nito, kung kayo ay nagnanais at masunurin, kayo ay kakain ng mabuti ng lupain. Marahil ay sumusunod ka, ngunit hindi ka payag. Ito ay humihingi ng pagpayag at pagiging masunurin. Ang pagpayag ay pagsusuri sa puso na ginagawa mo ng may pasasalamat. Gusto mo ito dahil gusto mong pasayahin ang Panginoon. Willingness yan. Amen. Ang susunod na talata, Deuteronomio 26 o 13. Kung magkagayoy sasabihin mo sa harap ng Panginoon, dinala mo ang mga bagay na banal. Pastor Riz, ang ikasampung bahagi ng aking bahay, ayon sa lahat ng iyong mga utos, Panginoon, na iyong iniutos sa akin. Sabihin, ang ikapu ay isang utos. Banal upang ihiwalay. Nakikita natin sa talatang ito na muli ang ikapu ay hindi mungkahi. Ito ay utos mula sa Diyos. Pumunta tayo sa sinabi ni Jesus. Sa Mateo 25, ito ang sinasabi ni Jesus. Sabihin, si Jesus ay nagsasalita. Sabihin natin, si Jesus ay nagsasalita. Okay? Sinasabi nito, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, mabuting gawa, ikaw na matuwid at tapat na alipin. Sabihin, tapat. Naging tapat at mapagkakatiwalaan ka sa maliit. Ilalagay kita sa pamamahala ng marami at papasok at makibahagi sa kagalakan, ang pagpapala na tinatamasa ng iyong Panginoon. Dahil naging tapat ka sa maliit ayon kay Jesus, pagtitiwalaan kita ng marami higit pa, sabi ng Panginoon. Ang susi sa pagtataguyod ng Diyos ay katapatan. Ulitin ko yan. Ang susi sa pagsulong ng Diyos, kung hindi ka na-promote, kung hindi mo nakikita ang iyong tagumpay, kung hindi mo nakikita ang iyong pagtaas, ang susi ay katapatan. Sabihin katapatan. Wisdom Online, hindi kita nakalimutan. I-type ito pababa ngayon. Katapatan? Katapatan. At hindi lang katapatan, ang sabi ay katapatan kapag mayroon kang kaunti. Meaning, maski na konti pa lang, nasa kamay mo, faithful ka pa rin. You don't say na, Lord, konti lang to. Next time na lang, maging faithful ako pagka milyon na. Wala yan sa Biblia. Hindi yan pagiging faithful. Naintindihan niyo ako? Luwan labas talagang tuloy yung Tagalog ko. Ang salitang faithful dito, if you read it in context, it refers to not just your talent, not just serving, not just giving your time. Ito rin ay tumutukoy sa pera. Ang talento ay pera.
Kapag tapat ka sa iyong pera, sa iyong ikapu, sa handog na itinuturo sa iyo ng Diyos, ay umaakay sa iyo na magbigay at magtanim, gaano man kaliit, pagtitiwalaan ka ng Diyos ng marami. Amen? Susunod na taludtod. Naiintindihan mo ba ako hanggang ngayon? Sabi nito, kinakailangan sa mga katiwala, sabi ng mga katiwala, na ang isang tao ay masumpungang tapat na pinatutunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat sa pagtitiwala. Alam mo, kapag ang mga bisita ay dumating sa ating simbahan sa unang pagkakataon at nagtuturo kami sa katapatan, nagtuturo kami sa tubig, nagtuturo kami sa kasaganaan, nagsisimula silang mag-label, oh, prosperity, pagtuturo yan. Prosperity church yan. Bakit naman gusto mo ba itong maging isang simbahan ng kahirapan? Sabihin mong hindi. Ang kasaganaan ay nasa buong Biblia. Ito ay iyong mana. Kalaban ang nagsasabi niyan. Kung titingnan mo sa Biblia, mabibigyan kita ng napakaraming mga talata tungkol dito. Dahil ang ating Diyos ay maunlad. Ang ating Diyos ay si Jehovah Jireh. Siya ang iyong provider. Hindi lang pera. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa masaganang buhay ng Diyos, Juan 10:10. Ngunit kung talagang nakikinig ka sa kasaganaan kapag tinuruan ng tama at pagnilayan at pag-aaralan ang ating itinuturo, talagang nagtuturo tayo tungkol sa pangangasiwa. Sabihin ang pangangasiwa. Ito ay tungkol sa pangangasiwa. Kami ay mga guro sa pangangasiwa. Pinangangasiwaan namin ang aming oras. Pinangangasiwaan namin ang kawan. Pinoprotektahan namin ang aming pamilya. Pinangangasiwaan ang pananalapi. Inaalagaan ang katawan. Alam mo, hindi sa iyo ang katawan. Ito templo ng banal na espiritu. Kung hindi mo pinangangalagaan ang iyong katawan, mawawala ito sa iyo. At dahil nagtuturo tayo sa pangangasiwa, humahantong ito sa kaunlaran. That is no byproduct. Pastor Riz, ano ang ibig sabihin ng stewardship? Ibig sabihin, ang lahat ay sa Diyos. Ang pangangasiwa ay nangangahulugan lahat ay pag-aari ng Diyos. Lumingon ka sa kapwa at sabihin, Diyos ang may-ari. At ikaw, ituro mo ang iyong kapitbahay at sabihin, at ikaw ang kanyang tagapamahala ng pera. Wala sa pera na iyon ay sa iyo. Ang lahat ng ito ay sa Diyos. Nandyan ka para tagapangasiwa. Ikaw ba ay isang tapat na tagatupad ng salita ng Diyos? Gagawin mo ba ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos? Ang patotoo ay tungkol sa pagsunod. Sabihin mo ito pagkatapos ko. Ang naantalang pagsunod ay pagsuway. Talagang inaantala din nito ang iyong pambihirang tagumpay. Ginagawa mo ba ang gusto mong gawin? Gusto ko ito eh. Itong gusto kong gawin eh. At huwag pansinin ng Diyos. Simbahan, ang Diyos ay naghahanap ng mga tao upang maging tapat na mga katiwala. Sabi ng mga katiwala, may negosyo ka? Yan ay negosyo ng Diyos. Hindi ito ang iyong negosyo. Bakit takot na takot ka? Bakit ka natatakot na ang nangyayari sa business mo? Dahil sa tingin mo ito ay iyong negosyo. Sabihin mo, sino? Dahil kung ito ay negosyo ng Diyos, bumalik ako sa may-ari at tanungin siya kung ano ang gagawin. Ang sabi ng Biblia, kapag tapat ka sa maliit, pagtitiwalaan ka niya ng marami. Sabihin, ang tapat na pangangasiwa ay hindi na isang option. Katapatan sa iyong oras, tapat sa iyong gawain, tapat sa iyong ministeryo kung mayroon ka, at oo, tapat sa iyong mga ikapu at sa pag-aalay na pinapatnubayan ka ng banal na espiritu. Maaring bigyan ka ng Diyos ng talento, kaya kanyang bigyan ng kakayahan. Pero may isang bagay na hindi ka maibibigay ng Diyos. Ang iyong katapatan. Simbahan, hindi mo maaaring huwad na katapatan. Tagalog ito. Paano ba yan? Hindi mo maaaring peking pagiging tapat. Tama ba yon? Katapatan. Tagalog ito. Hindi mo maaaring huwad ang pagiging tapat sa Diyos. Ang katapatan ang kailangan mong dalhin sa hapag para sa Diyos. At ano ang pangako ng Diyos kapag tapat ka at ibinalik mo sa Kanya ang banal na ikapu? Alam mo ba? Susunod na talata, Malakias 3:10. Ito ay nagsasabing, sabi ng Diyos, dalhin ang iyong buong ikapu sa treasury ng templo upang magkaroon ng sapat na probisyon sa aking templo. Sabi niya, subukan mo ako dito. Tingnan kung hindi ko buksan ang langit mismo sa iyo at ibuhos ang mga pagpapala. Sabihin ang mga pagpapala. Hindi lang blessings, sabi niya, blessings beyond your wildest. Mga pangarap. Naglilingkod tayo sa isang tapat na Diyos. Amen?
At kung naniniwala ka sa pangako ng Diyos, pakinggan natin ang isang sigaw ng Amen. Panginoon, i-type yun sa kanila. Type Amen. Natanggap mo ba ang mensaheng ito ngayon?